Ika-84 na kabanata, sa pagpapatuloy. Napaturo si Ryu na agad na lumingon ng mga ito na sinabi niya na ano ang nangyayari doon. Makikita ang mga tao ay nag-uunahan sa isang registration desk. Na napasabi si Jang Hong na tila iyon ang registration desk para sa isang klase ng martial art, siguradong may ilang napakasikat na lektura. At pagkatapos kumaway siya sa isang ito na sinabi na "Excuse me senior, alam mo ba kung anong mga lektura ang nasa stall na yon na nakakaakit ng maraming tao?" Tumugon nito na "Ha? Hindi ba ninyo alam? Kilala ninyo si Yongdo." Nagwawala ang mga estudyante sa pagsubok na makapasok sa klase niya. Napangiwi ng mukha si Ryo nang mapakinggan niya ito. Tumuro ang lalaki habang sinasabi kay Jang Hong na nakikita mo ba ang siksik ang lugar doon? Dagdag pa nito na yon ay dating lugar ni Grandmaster Bingham para mag-apply sa lektura, pero ngayong semestre. Ito na ang lugar ni Yongdo na sobrang siksik na maaaring higaitan pa ang kasikatan ni Grandmaster Bingham. Napatakip ng bibig si Junho na sinabi niya na mula kay Grandmaster Bingham, isa sa 5 dakilang espada, hanggang kay Yongdo, isa sa 5 dakilang magnanakaw. Para makinig sa lektura ng mga ganoong tao, na napasabi naman sa kanya si Hyorong na "Naze, dapat ba tayong pumunta at pumila rin?" Hindi naman makapaniwala si Ryo habang nakikinig sa mga ito, na nakatingin sa kanya si Jang Hong na napataas ng isang kilay habang nakakrus ang kamay sa katawan. Umiling ng ulo ito na sinabi na sa kasamaang palad, "Nakakalungkot para sa mga baguhan tulad mo dahil hindi mo madaling makukuha ang klase nila." Nagtatakang napasabi naman ng dalawa na bakit naman. Sinabi nito sa kanila na ang ilang partikular na kurso ay nangangailangan ng mataas na kwalifikasyon. Kung idinadagdag ang salitang advanced sa kanilang kurso, kailangan mong maging estudyante ng hindi bababa sa 3 taon o higit pa, o magkaroon ng napakataas na kasanayan. Lalo na kapag dumagsa ang dami ng aplikante, nagsasara ito sa loob ng kalahating oras. Napasabi si Hyorong na talaga. Dagdag pa ni Junho na pero, yun ay, na sinabing muli ng senior na ito na isang karaniwang halimbawa ay ang klase ni Grandmaster Bingham. Pero sa pagkakataong ito, sinabi nilang hindi tatanggapin sa klase ni Yongdo ang kahit isang bagong estudyante, walang paligoy-ligoy. Mukhang isang napakataas na antas ng lektura ang malapit ng magsimula. Muli na namang napangiwi ng mukha si Ryo nang mapakinggan niya ito na may pagtataka. At sinabi niya sa isip na makikita si Yongdo bilang manok na nilalagyan ng apoy ang espada na ano naman ang magaling sa matandang disipulo na yon. Magpapakita ba siya ng fireworks sa klase? Kailangan kong pumunta at tingnan yun minsan. Kumaway na ito sa kanila habang sinasabi sa kanila na pero, pwede kang mag-apply sa mga lektura ni Grandmaster Bingham base sa iyong grado o kakayahan. Dapat mong subukan ang pagsasanay ng may tapang at debosyon sa susunod na semestre. Sumuntok sa palad ang dalwa na sinabi na oo. Maraming salamat. Napalingon si Jang Hong kay Ryo habang sinasabi na bakit ganito ang hitsura mo. Hindi mo pa ba narinig ang lektura ni Grandmaster Yongdo o ni GM Bingham, di ba? Napakiling ng ulo si Ryo na sinabi na ako, makikinig, hindi kailanman, hindi sa lahat, wala talagang paraan. Sinabi pa niya sa isip na gusto mo ba ng isang master na matuto mula sa kanyang disipulo? May katuturan ba yon? Sinabi pa niya sa mga ito na mas pipiliin kong kumuha ng lektura na mas puno ng kaalaman at maingat na pinili kaysa sa lektura na magdudulot ng kontradiksyon sa aking panlipunang katayuan. Napalapit ng mukha si Jang Hong kay Hyorong na sinabi niya na anong kontradiksyon. Naiintindihan mo ba ang ibig niyang sabihin? Tumugon ito na hindi ko alam. Pero base sa aking karanasan, ibig lang sabihin nito ay hindi niya gusto yon. Lumingon si Jang Hong sa kanya, sinabi nito na sa palagay mo, anong maingat na lektura? May partikular na larangan ng sining martial na gusto mong marinig? Sumagot si Ryo, na napaisip na ang gusto niyang lecture ay ang sobrang talentado mo kaya hindi mo na kailangan pang matuto. Dagdag pa niya na pero kung pipili ako ng ibang larangan ng interes. Music. Napahawak siya sa baba na sinabi pa na well, may isang hangal na master na nagturo sa akin ng antas ng tunog, pero walang alam sa musika, kaya hindi masamang ideya na samantalahin ang pagkakataong ito para matuto. Na sinabi ni Jun hawak ang libro na wow, mga instrumento, astig. Napatingin sa gilid si Hyorong na sinabi niya na haha, Ryo yun. Sabihin ang ganoong mga salita sa iyong master. Hindi ito ang espiritu ng tapang, kundi ang espiritu ng kaguluhan.
At heto, mas maselan at elegante si Yingang pagdating sa disiplina kaysa sa nakikita. Sabi ito ni Jiang Hong. Naalala pa niya ito na sinabi niya na bukod pa rito, napakahirap nito dahil nangangailangan ng kahusayan sa melodya at napakalaking panloob na lakas. At saka, hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa malapitang labanan. Gusto mo pa ring matuto? Sinabi ni Ryo sa kanya syempre. Kasi kahit anong isipin ko, mukhang ito ang pinakaangkop na pag-aaral para sa isang eleganteng binata tulad ko. Tiniklap na rin ni Hyorong ang libro na sinabi niya na well. Sa totoo lang, palagi na akong interesado sa pag-aaral ng musika. Jiang Hong, pwede mo ba akong isama sa klase na ito? Sana gumamit sila ng mga instrumentong madaling matandaan o gamitin. Masayang sinabi ni Ryo na sige, tapos na ang talakayan. Saka, kukunin ko ang klase sa musikal na instrumento at ang iba pang lektura ay hindi na dapat ikabahala. Tumawa si Hyorong sinabi na napagpasyahan ko na rin. 2 sa mga asignatura ay tungkol sa sining martial at 3 ay tungkol sa punix. Naiinis namang sinabi sa isip ni Jiang Hong na pumipili sila ng basta-basta sa mga asignatura na dapat ay mahalagang bagay. Plano ko namang bantayan ang kurso at tulungan silang magparehistro, pero iiwanan ba nila sa akin ang lahat? Na sinabi naman ni Junho na may mga humigit kumulang 11 asignatura na gusto kong kunin ng hiwalay. Maganda rin ang mga instrumento. Jiang Hong, paano ba ako gagawa ng desisyon dito? Napatingin na lang ito sa kanya at pagkatapos sinabi sa isip na kailangan ko pa ba alalahanin ang lintik na ito? At pagkatapos malapit ng lumubog ang araw, sinabi ni Hyorong na napakaabala pero kapaki-pakinabang na araw ito. Napakaraming iba't ibang asignatura, kaya ano ang inaabangan mo sa hinaharap? At makikita ang mga lecture na mga pwede nilang kuhain sa unang taon. Unang semestre ng estudyante, mga asignatura, teorya ng pag-unawa sa binabasa, panimula sa pilosopiya ni Baekdo, wika ni Kang Ho at etiketa ng Merriam, iba-iba at misteryosong paraan ng pagharang sa katawan ng tao, panimula sa Dokgong, pangunahing paggamit ng sining martial, panimula sa pinsala. Sinabi ni Ryo na well, bakit ang dami naman ng walang kwentang asignatura? Siguro hihintayin ko na lang at titingnan. Na makikita rin ang mga kinuha niya na unang taon na estudyante, mga elective course ni Ryo yun. Panimula sa Yingang, pag-unawa sa beginner na sining martial, metapora, komunikasyon, at pagkawasak sa Yingang, pag-unawa sa iba't ibang instrumento at pagtatanghal. Na sinabi pa ni Hyorong na tingin ko interesting din yung mga elective course na yun. Na makikita rin ang mga lecture na kinuha niya na first-year student, mga piniling kurso ni Hyorong. Panimula sa Yingang, pag-unawa sa mga baguhang sining pandigma, metapora, komunikasyon at pagkawasak sa Yingang, patalim hanggang sa mahabang espada at pangkalahatang pamamaraan ng pag-eespadahan. Pag-unawa sa mga teknik sa depensa gamit ang espada. Napalingon naman ito kay Jiang Hong na sinasabi na accept sa iilang kinakailangang paksa, ang kabuuang itsura ay masaya. Pero salamat kay Jiang Hong, matagumpay akong nakapag-apply para sa kurso, salamat. Natumugon ito na at least nagpapasalamat ka, hindi tulad ng 2 nilalang na yan. Unang taon na estudyante, mga piniling kurso ni Yoon Junho. Introduction sa Yingang. Mga lason na karaniwang ginagamit sa mga ilog at ang kanilang lunas na pangunang paggamot, daga hanggang mahabang espada at pangkalahatang pamamaraan ng espada, pilosopiyang Taoista, Confuciano, at Budista na nakapaloob sa espada, pamamahala ng isipan at katawan para sa larangan ng kaliwanagan. Lumingon si Hyorong sa kanya at nag-thumbs up na sinabi na ayos ka lang ba? Ang husay talaga ni Jiang Hong sa pag-a-apply ng mga klase natin, kaya nakakapagbigay ng ginhawa. Lumingon din si Ryong sinasabi na oo. Para siyang taong nandito na ng 4 o 5 taon. Kung mabubuhay ka pa ng 20 taon, mananatili ka pa rin bang ganyan ang itsura kahit anong gawin mo? Naiinis ito na sinabi na ang sarap talagang makatanggap ng ganoong papuri, sobrang nakakakilig na napapapikit kamao ako. Na napasabi naman si Junho sa kanina ngayon na naalala ko, Jiang Hong, sana hindi ka namin nahirapan sa pagpili ng sarili mong mga elective na asignatura. Nagawa mo bang makuha ang mga asignaturang gusto mo? Sanagot ito na ayos lang naman ako mag-isa. Pinili ko ang mga asignaturang ito dahil maganda ang tingin ko sa kanila. Na makikita ang kinuha niya. 25 taong gulang na estudyante, mga piniling kurso ni Jiang Hong.
Introduksyon sa Yingang, Metapora, komunikasyon at pagkawasak sa Yingang, pag-unawa sa iba't ibang instrumento at pagtatanghal, dagger to long sword, pangkalahatang pamamaraan ng espada, pamamahala ng isipan at katawan para sa larangan ng kaliwanagan. At biglang napatingala silang lahat. Nakita nila ang mga lumilipad na ibon na sinabi ni Ryo na ano yun. Sinabi ni Hyorong na makikita ang pavilyong ito na isang mensahero na lawin. Mga espesyal na lawin na sinanay para maghatid ng sulat o balita. Na sinabi ni Ryo na ngayon ko lang yun narinig. Nakatingala silang sinabi ni Junho na nagsusulat din ako ng mga impormasyong mensahe sa mga kalapati. Kaya akala ko kalapati ang ginagamit nila. Na napasabi si Janghong na ano bang sinasabi mo? Karamihan ng tao ngayon ay gumagamit ng mga lawin para maghatid ng impormasyon dahil mas ligtas at mas kapaki-pakinabang ito. Dagdag pa niya na mga lawin na sumailalim sa espesyal na pagsasanay ay mahirap hulihin kahit pa may palaso, maliban kung dalubhasa ka. Bukod pa rito, hahantingin sila ng mga agila kung nabigo silang ihatid ang mensahe. Hindi lang yun. Sa tingin ko napakakapaki-pakinabang na magkaroon ng isa na kayang gamitin ang kalangitan para sa paghahatid ng impormasyon na may mataas na antas ng katapatan. Napalingon sila na sinabi ni Hyorong na at ang astig pa ng dating. Na sinabi naman ni Ryo na ako rin, gusto ko ng isa. Paano ako makakakuha niyan? Napatingin kay Junho si Janghong na sinabi nito na wala nang kailangang pag-isipan pa, kilala ang Chien mo sa mga lawin na nagdadala ng mga sulat. Meron din silang tindahan na direktang nagbebenta. Kahit na ang presyo ay sapat na para mabuhay ang isang pamilyang may 5 miyembro sa loob ng 3 buwan, ang mga pinakamahal ay aabot ng 20 pilak. Nagulat na napasabi si Junho na 20 pilak. Nakangiting nakatingin sa kanya si Ryo na sinabi na yun ba ang lugar kung saan nila ibinebenta ang mga lawin na yun. Tumugon ito na tama yan. Tinawag itong Chonangbang at noong una ay isang maliit na paaralan na dalubhasa sa kakaibang uri ng martial arts. Katabi mismo ng gusaling pinasukan ng mga lawin ang direktang pamilihan ng lawin ng Chien mo. Isang martial art na lumalaban sa pamamagitan ng lubos na paggamit ng lakas ng mga daliri at kuko. Kahit na gumagamit sila ng mga tunay na kukong pinanday, karaniwan silang nakikipaglaban sa pamamagitan ng pagkalmo, pagkagat, o pagtusok gamit ang mahahaba at matatalim na sandatang nakakabit sa kanilang mga daliri. Ibinuka ni Ryo ang kanyang palad na sinabi niya na sige, punta tayo at tingnan natin. Makikita ang pavilion na pinasukan ng mga lawin na sinabi ni Ryo na dito ba nila binibenta ang mga lawin? Ang ganda rin ng itsura. Masayang tumugon si Hyorong na, oo nga, pero Ryo yun, ang lugar na ito ay tinatawag na Byonggek. Hindi ba Chonang ang tawag sa lugar na nagbebenta ng mga lawin? Napangiwi ng bibig si Janghong na nakatingin sa kanilang sinabi na ang Byonggek ay parang dormitoryo para sa mga ibon kung saan nirehistro, sinasanay, at pinamamahalaan ang mga lawin. Iyon ay dahil palaging nag-aalala ang Chien mo tungkol sa mga usapin ng seguridad. Na sinabi pa ni Ryo na ganun ba? Pero ang dami pa rin talagang mga ibon dito. Sumagot si Hyorong na tama yun. Makikita ang Chonangbunta, Chien mo branch. Na itinuro ni Janghong sa kanila ito na sinabi na ang lugar na nagbebenta ng mga lawin na yun ay nasa tabi lang. Makikita ang mga karatula na ang mga nakasulat ay maligayang pagdating sa pagsasanay at konsultasyon ng mga lawin, nagbebenta ng mga lawin sa murang halaga, oras ng operasyon mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, ang mga high-end na lawin ay kayang bumiyahe ng hanggang 12 ruta. At pagkapasok nila dito agad na sinabi ng tagapagtinda na maligayang pagdating. Naghahanap ba kayo ng mga lawin na bibilhin? Malaya kayong tumingin-tingin. Sinabi ni Junho habang nakatingin sa mga lawin na wow, ang cute nila. Tumawa si Hyorong na sinabi na oo, pero hindi ito lawin at hindi rin para sa malalayong pagpapadala, tama. May 3 singsing ito. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi nito sa kanila habang makikita ang ibon na may 3 singsing na ang mga singsing sa paa ay kumakatawan sa antas ng pagsasanay ng mga ibon at sa bilang ng rutang kaya nilang tahakin. Ang gintong singsing ay bilang 5 at ang pilak na singsing ay 1. Dagdag pa niya na halimbawa, itong isa ay may kabuuang 7 singsing na ang ibig sabihin ay may 7 ruta itong kaya. Ang mga mamahaling lawin ay may 7 hanggang 9 na singsing, at ang mga mataasang antas ay may 10 hanggang 12 singsing. Habang dumarami ang singsing, dumarami rin ang kakayahan nito.
Ang mga falcon ay itinuturing na mataas na antas o mas higit pa, kaya tumataas din ang presyo ayon doon. Pero maaari kayong magbayad hulugan sa loob ng 3 buwan bilang pribilehiyo. Ngunit kung babayaran ninyo ito ng cash, bibigyan namin kayo ng 1% diskwento. Makikita ang unang ibon na tinatawag na advanced na mga lawin, 10 hanggang 12 singsing. Kayang manghuli ng mga pukos. Hen yung lawin, maganda. Ang pangalawa ay high-end na mga lawin, 7 hanggang 9 na singsing. Kayang manghuli ng pukos. May 3 hanggang 4 na karagdagang kakayahan. Bata, maganda. Ang pangatlo ay entry-level na mga lawin, 2 hanggang 6 na singsing, walang kakayahan sa pangangaso, may 1 hanggang 2 karagdagang abilidad. Napahawak sa baba si Rio na sinabi niya na itong isa may 3 gintong singsing, kaya katumbas ito ng 15 singsing, tama. Hindi ba sinabi mo na 12 singsing na ang pinakamaganda? Agad na masayang lumapit ito sa kanya habang sinasabi na wow, matalas talaga ang mata mo. Mahal na customer, agad mo siyang napansin. Tung isa ay inangkat mula sa Goryo at tinatawag na Hedong. Napakatalino rin niya, tinatawag din namin siyang Express. Pero, sobra siyang mabagsik at hindi kumikilala ng kahit sinong amo. Napasabi siya na talaga? Gusto ko tong lawin na to. Na sinabi sa kanya nito na ganun ba? Kung gusto mo, pwede mo muna maranasan ito sa kabilang silid. Pero para alam mo, nakasugat na siya ng higit 30 bisita. At kung masusugatan mo ang lawin, kailangan mong magbayad bilang kabayaran. Bamaling ng ulo siya papunta dito na sinabi na parang masaya. Subukan na natin agad. Oh, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan masaktan ang lawin na ito. At pagkatapos makikita ang silid ng karanasan, mapapakinggan ang mga mararahas na tunog na sinabi niya mula sa loob na paano kung kilalanin mo na ako ngayon? Gusto mo pang maglaro, ha? Napasabi naman si Junho na ayos lang ba sila? Parang may laban na nangyayari sa loob, pero bakit may tunog ng metal na tumatama? Napasabi rin si Hyorong na kasi si Ryu yun, kaya tingin ko okay lang. Dagdag pa ni Janghong na talaga bang ganun ang tingin mo? Mas nag-aalala ako tungkol sa kalusugang pangkaisipan ng pobre na lawin kaysa sa alien na yun. Biglang tumahimik na napasabi si Junho na hoy, biglang naging tahimik. Nakatingin lang si Hyorong sa pintuan. Na sinabi naman ni Janghong na kaawa-awang lawin. Lumabas si Ryo na makikita ang lawin sa kanyang balikat na nakatungong namumutla na sinabi niya na tapos na kami. Sinabi pa niya habang naalala ang ginawa niya na parang bagay sa akin tong isa. Mas tahimik pa rin kaysa sa inaasahan ko. Kaya sa tingin ko bibilhin ko na ito. Hinawakan niya ito sa ulo na sinabi pa niya na ang bagong pangalan mo ay Thunderhawk. At pagkatapos sumapit na ang gabi na makikita ang isang mensaherong ibon na papasok sa isang bahay. Na may nagsasalita na talaga namang magandang balita yan. Binabasa nito ang ulat na sinabi pa na kung tunay ngang mabuting tao si Hyorong ayon sa pagsusuring ito, dapat kahit sandali ay makakaramdam tayo ng kapanatagan. Nakasuntok sa kamao si Namgang Jin na sinabi nitong nakayuko ang ulo na ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para mahigpit na mabantayan ang lahat ng posibleng problema. Mukhang wala namang aberya sa ngayon tungkol sa batang si Yeonbi dahil hindi pa siya lumalabas. Malalim itong nag-iisip na sinabi nito sa kanya na ano ang problema. Natumugon nito na ang binibini, kakatapos lang niya ng kanyang pagsasanay. Habang napatingin ito sa likod sinabi sa kanya ng Clan Master na tapos na, at dito na po nagtatapos ang 84 na kabanata. Ika-85 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang ibon na lumipad sa sanga. Isang tao ang nagsasalita na makikita ang labas ng bahay na hoy, di ba yon ang 7-God Sword na naandoon? Dagdag pa ng naka-orange na mahinang sinabi na sa tingin ko oo. Siya si Moyong-hu, ang 7-God Sword. Determinado na siya kahit bago pa magsimula ang unang klase. Dagdag pa ng isa na oo. Asahan na sa nanguna sa Ascension exam. Makikita ang papel sa lamesa niya na sinabi pa ng mga ito na kinokopya ba niya ang course registration manual. Well, narinig ko na mahalaga ang pag-unawa sa introduksyon sa pilosopiya ng Baekdo, pero kahit ganun pa man. Ang kakaiba ng paraan niya ng pag-aaral. Sa tingin ko, dapat nating ihanda agad ang papel at lapis.
Napatingin si Jiang Hong dito na sinabi niya na mukhang ready ka na sa lecture. At nang makita ito ng iba sinabi ng mga ito na dumating na ang guro, pero bakit kasama niya sila? Pang-aasar na sinabi ni Ryu kay Jiang Hong na Uncle Jiang, bakit hindi ka nalang magsuot ng sinturo na may nakasulat na new student sa noo mo? Napasimangot na napatingin si Jiang Hong sa mga ito. Nagulat ang tatlong ito na sinabi nila na bagong estudyante. Hindi pwede. Sinigaw naman ni Junho sa mga ito na si Jiang Hong ay bagong estudyante tulad natin. Nagkamali lang siya ng gamot noong bata pa siya, pero sa totoo lang, 25 pa lang siya. Pinigilan siya ni Hyorong na sinabi na Junho, hayaan mo na lang sila. Natumugon ang mga ito sa kanya na 25 pa lang siya. Nagbibiro ka ba? Sinabi pa ni Hyorong sa kanya na hindi mo kailangang ipagtanggol siya sa pamamagitan ng mga pinalalabis na salita. Ayos lang si Jiang Hong. Kung ayaw niyang marinig ang mga iyon, dapat ay inaalagaan niya ang sarili niyang itsura. Napatingin naman si Junho sa kanya habang nakasimangot. Naiinis na umupo si Jiang Hong sa kanyang lamesa habang sinasabi na ikaw ang pinakamasama, tarantado. Kung hindi dahil sa'yo, wala pa sanang balbas ako ngayon. Naguguluhang tumugon si Hyorong na sinabi na ano bang kinalaman ko sa balbas mo? Naiinis pang sinabi ni Jiang Hong na wala. Malapit na magsimula ang klase, kaya umupo ka na. Dagdag pa niya sa isip habang patuloy na nagtataka si Hyorong na nakatingin sa kanya na ang ibig kong sabihin, kailangan kong bantayan kayong dalawa at mag-overtime pa. Hindi ko man lang nakuha ang sapat na tulog, tarantado kayong dalawa. Na naiisip niya noong gabi na nag-uusap ang dalawa na sinabi ni Junho na saka nga pala. May 4 na puno ng plum na karaniwang namumulaklak sa gabi. Pero sa isang dahilan, 3 lang ang namukadkad sa umaga isang araw. Kaya isang gabi, pumunta si Sabunim at pinanood ang ika-4 na puno ng plum. Tumugon sa kanya si Hyorong na kaya, may nagputol ba o anuman ang ginawa. Naiinis na nakikinig sa kanila si Jiang Hong na sinabi sa isip na tigilan nyo na ang walang kwentang kwento at matulog na kayo, mga tarantado. Nagbukas siya ng isang pintuan habang sinabi ni Junho na hindi. Sa halip, biglang lumingon ang ika-4 na puno na may maliwanag na pulang mga mata habang nakatingin kay Sabunim. Napasabi si Hyorong na ibig sabihin, ang inakala mong puno ng plum ay isang multo pala na may puting buhok. Sinabi naman sa isip ni Jiang Hong na seryoso, hindi nakakatawa na magdoble trabaho. Pagbabantay pa, tapos aasikasuhin pa ang negosyo, may sense ba yun? Hindi, triple pa nga kasi kailangan ko rin gumawa ng report. Makikita ang kahon na sinabi pa ni Junho na oo. Nagulat si Sabunim, tumakbo palabas at hinugot ang kanyang espada, at ang puno ng plum. Napasabi si Hyorong na talagang kapuri-puri ang tapang ng Sabunim mo. Na sinabi pa sa isip ni Jiang Hong na bakit ba sobrang laki ng cabinet na to? Binuksan ito habang sinasabi na buwisit sana hindi to. Sana hindi ito paperworks. Please sana hindi paperwork. Biglang pagkabukas niya ay tumambad ang napakaraming papel na nagliparan sa dami nito. Habang sinabi pa ni Junho na oo, saka biglang hinayla ng multo. Ang kalapit na puno ng plum at kinain ito parang kambing habang tumatakbo palabas na may ngiti. Pagkatapos noon, hindi na muling tumubo ang puno ng plum, kaya wala nang nagawa si Sabunim. Na sinabi ni Hyorong na talaga, siguradong natakot ang multo sa hinaharap ng huwasan. Na napasabi pa sa isip si Jiang Hong na nakasimangot na nakatingin sa mga papel na ang mga tarantado. Pagtapos na ako sa mission na ito, papatayin ko ang mga tarantadong nagpadala sa akin ng mga paperwork buong gabi. Balik sa kanya na napahiga sa kanyang lamesa na sinabi pa ni Hyorong na Ryu yun. Sa tingin ko, patay na si Jiang Hong. Saka pala, Ryu yun, narinig mo na ba ang tungkol sa multo ng plum tree ng huwasan? Tumugon si Ryu na plum tree ghost. Inihagis ba ng multo ang plum tree kay Tito Jiang? Na napabulong si Jiang Hong habang naiinis na ang mga buwisit na ito. Sinabi ni Hyorong na siya ba ang guro? Na tumugon siya na siguro. Kuminang si Junho na napahawak sa bibig na sinabi na siya ay si. Na napatingin sa kanya si Jiang Hong na sinabi na tama, siya ay isang master ng Mount Wudang. Isa sa 8 espada ng Mount Wudang, Hyunjin OK. Nagsulat ito sa pisara ng 100 taon ng kasaysayan ng sining ng pakikipaglaban. Na sinabi pa nito na magsisilbi akong isa sa inyong mga guro mula ngayon,
At ituturo ko sa inyo ang tungkol sa kadiliman sa mundo ng Miriam sa nakaraang 100 taon. Dagdag pa niya habang nakatingin ng seryoso ang dalawa na tungkol sa dahilan kung bakit kayo pumunta sa Chien mo, pinapalagay ko na pareho ang layunin ninyo, na pagbutihin ang antas ng inyong martial arts. Sinabi pa niya habang makikita si Ryu at Hyorong na pangalawa, para sa mga naglalakad sa tamang landas, ang Black Heaven ay isang kaaway, at ang ilan sa inyo ay nagsasanay pa nga para makalaban sa Black Heaven. Dagdag pa nito na makikita si Jang Hong na ngunit higit sa lahat, dapat tayong maging maingat at magkaisa sa iisang layunin, maging kalasag upang protektahan ang mundo ng Miriam. Tumingin ito ng seryoso, na sinabi na kung sakaling may lumitaw na puwersang baliw sa dugo at pagpatay, dapat handa kayong lahat na labanan ang ganoong kinatatakutang puwersa. Na napasabi ang mga ito na hoy. Ikaw, paano mo nagawa na sabihin ang mga salitang iyon ng ganoon ka-casual? Okay lang ba itong lektura na to? Na napailing ng ulo si Ryu habang seryosong nakatingin naman si Junho dito. Seryosong sinabi pa nito na syempre, karamihan sa inyo ay nag-aatubiling banggitin ang ilang pangalan ng direkta. Sa katunayan, may mga pangalan na tahimik na ipinagbabawal na banggitin sa nakaraang 100 taon o higit pa. Dagdag pa nito na langit, dugo, sakuna, Diyos. Nawala ng mga kulay ang mga ito na natahimik. Na sinabi pa nito na ang pangunahing salarin sa pagbabalot ng anino ng kaba at takot sa mundo ng Miriam sa loob ng 100 taon. Simula noong araw na yun 100 taon na ang nakalipas, ang malalim at madilim na anino ng kawalang pag-asa at takot ay bumalot sa lahat, mapaputi man o itim. Anino man o liwanag, lahat ay nanginginig sa takot. Dagdag pa nito habang natatakot ang mga itsura ng mga ito na nananatili pa rin sila, nakakalat sa mga madidilim na sulok ng mundo ng Miriam hanggang ngayon. At ang pinakamahalagang misyon ninyo ay harapin ang mga kinatatakutang ito sa realidad at palakasin ang sarili hanggang sa limit para labanan ang mas asama sa hinaharap. Sinabi pa nito sa kanila na iyan ang nangyari 100 taon na ang nakalipas, at yun din ang dahilan kung bakit itinayo ni Taegokshen. Ang Diyos ng digmaan, ang Chien mo. Seryoso ang dalawang ito na isang boses ang nagsalita na teka lang. May tanong ako. Napatingin silang tatlo sa nagsalita na sinabi ng guro na anong tanong. Si Ryu pala ito na itinaas pa ang kamay na sinabi na sino si Taegokshen, ang sinasabi mong nagtatag ng Chien mo. Hindi makapaniwala ang mga ito na napasabi pa na ano? Anong klaseng tanong yun? Parang ngayon lang ipinanganak ang taong to. Nagulat din ang gurong ito na napasabi na. Ano ang pangalan mo? Hindi ako makapaniwala na may tao pang hindi nakakaalam kay Taegokshen, ang Diyos ng digmaan. Biro ba ito? O baka naman nakalimot ka dahil sa tama sa ulo? Sumagot si Ryu na hindi. Ang pangalan ko ay Ryu yun, at maayos naman ang ulo ko. Nagtatanong lang ako kasi talaga namang hindi ko alam. Napahawak na lang sa bibig si Hyorong na napasabi na oops. Na napahawak din sa ulo si Jang Hong habang napasimangot ng mukha. Napahawak naman ang kanilang guro sa balbas na napapaisip na sinabi na Ha, ganun ba? Talaga namang hindi mo alam, di ba? Na seryosong tumingin ito sa kanya na sinabi na sige. Gawin na natin ito, masyadong madaling kung sasabihin ko na lang sa'yo. Magandang pagkakataon din ito para suriin ang common sense ng lahat tungkol sa kasalukuyang mundo. Sinabi nito sa kanila na kaya, kailangan yung punan ang humigit kumulang 5 kabanata tungkol kay Taegokshen, Chien mo, at tungkol sa mga nangyari sa nakaraang 100 taon. Limitahan ang laki ng bawat letra sa mas mababa sa kalahating pulgada. At huwag mag-iwan ng higit sa kalahating pulgada sa itaas, ibaba, kaliwa, at kanan na margin. Napasigaw ang mga ito na ano? At pagkatapos makikita ang mga ito na sinasabi sa tagapamahala ng silid-aklatan na 3 volume ng praktikal na aplikasyon ng acupuncture, pakiusap. Dagdag pa ng isa na gusto ko ang bahagi ng librong yun. Sinabi naman sa kanila nito na pwede ba kayong pumil ng maayos? Na napasabi si Jang Hong na hoy, dahil sa kamangmangan mo, gulo na agad ang lahat mula unang araw pa lang. Nakita mo ba ang mga mukha ng mga nakinig sa lekturang yun? Na napasabi siya na bakit? Nagtanong lang naman ako ng bagay na hindi ko alam, kaya bakit kailangan akong parusahan? Na sinabi sa kanya ni Jang Hong na hindi ka pinaparusahan, binibigyan ka lang ng gawain. Saka, saan ka ba talaga nagmula? Dagdag pa ni Jang Hong na naiisip siya na nagawa mong ibaba ang presyo ng agila nang hindi maipaliwanag, malinaw na hindi ka lang galing sa isang lambak ng bundok.
Pero paano mo naman hindi kilala si Taegokshen? Na sinabi kay Ryo nang nagtitinda ng ibon na dahil bago ka pang may-ari, maibibigay ko ito sa iyo sa halagang 30, pero hindi sa 10. Natumugon siya na hindi, walang gustong bilhin ito, di ba? Kaya bibilhin ko na lang ito sa iyo sa halagang 10. Itinuro niya ang lawi na sinabi ng tindero na kaya 13. Hindi na bababa pa doon. Na sinabi niya na 11. Malaki na ito kaya hindi rin mura ang pagkain nito. Na sinabi ng tindero na hindi ito kumakain ng kasing dami ng iniisip mo. 12. Na muli na namang sinabi ni Ryu na binigyan ko na ito ng bagong pangalan. Kaya 11 niyang at 50 barya. Na sinabi ng tindero na mabuti. Kasama na rin ba ang mga barya ngayon? 11 niyang at 75 barya. Hindi na bababa pa. Grabe naman to. 11 niyang, 50 barya, at 50 sentimos. Na sinabi niya na sinabi ng tindero na okay sige. Kunin mo na sa halagang yan. Grabe, natalo ako. Balik sa kanila na sinabi ni Ryo na saka, pwede ba tayong sumagot sa mga tanong tungkol sa pagkain natin? Kahit paano, pagkatapos mong sagutin, ipahiram mo sa akin, pero mas maganda kung isusulat mo rin ang sagot para sa akin. Na naiinis si Jang Hong na sinabi niya na gawin mo na lang mag-isa. Hanapin mo ang mga libro at reference books at gawin mo mismo. O kaya tanungin mo si Hyorong na gawin ito para sa iyo. Sinabi niya na anong ibig mong sabihin na ako? Hawak naman ang patong-patong na libro ni Hyorong. Sinabi niya na tinawag mo ba ang pangalan ko? Oh, pwede mong kunin ang itaas na bahagi ng mga librong dala ko. Na sinabi rin ni Junho na may dala ring patong-patong na libro na Ryu yun. Pwede mo ring kunin ang kalahati mula sa akin. Kinuha niya ito na sinabi niya na salamat. Na sinabi rin ni Jang Hong na salamat sa iyong pagsusumikap. Tumawa si Hyorong na sinabi niya na tinulungan mo akong mag-apply sa kurso. Kaya dapat gawin ko naman ito kahit papaano. Na sinabi rin ni Junho na, oo, salamat din kay Ryu yun. Sinabi naman ni Ryo kay Moyong-hu na hey, bakit ang dami mong libro? Na tumugon ito sa kanya na gusto kong basahin lahat ng librong ito. At ayoko ng ingay habang nagbabasa ako, kaya pakiiwasang anyayahan ako sa kwarto mo ngayon. Dagdag pa niya na sige, mauuna na lang akong umalis. Napasabi si Junho na hindi ba siya kahanga-hanga? Napasabi naman si Jang Hong na oo, talagang iba siya kumpara sa iba sa parehong kwarto. Tumawa si Hyorong na sinabi niya na Ryu yun. Kung nababagot ka, pumunta ka lang sa kwarto ko para maglaro. Napalingon siya at sinabi na puno na ang schedule ko. Magpa-practice ako sa paghahagis ng plato pagkatapos ng tanghalian. Naiinis namang sinabi ni Jang Hong na hey, huwag kang gumawa ng kalokohan, gawin mo muna ang iyong takdang aralin. Hindi mo ba hahayaan si Hyorong na gawin ito para sa iyo, di ba? Tumawa si Hyorong na sinabi niya na may tiwala ako na sina Jang Hong at Ryu yun ay hindi naman masamang magkaibigan. At pagkatapos makikita ang tasang ito, sinabi nito na sinasabi mo ba na natapos na ni Bingbek ang kanyang pagsasanay? Paano mo naman nalaman yan? Sumagot ito na naiisip ang babaeng ito na sinabi sa amin ng kasamahan natin sa kabilang kwarto tungkol sa reaksyon ni Dokkenbong sa pagbabalik ni Bingbek. Naglinis pa nga sila ng kwarto bilang paghahanda. Napatingin ito sa baba na sinabi niya na tama nga. Pagkatapos ng lahat, si Bingbek lang ang makakapagpakalma sa ekspresyon ni Dokken. Agad siyang lumabas pagkatapos matanggap ang liham mula kay Byung-gak na nagsasabing malapit nang bumalik si Bingbek. Dagdag pa nito na pero ano naman ang kinalaman niyan sa panahon na para parusahan ang mga walang hiyang taong yun. Nakangiti nitong sinabi na hindi ba magiging magulo ang paaralan pagbalik ni Bingbek. Kaya, may plano ako. Sa araw nalilito siya. Ang araw na malulugmok sa dilim ang mga walang hiyang yun. At dito na po nagtatapos ang 85 kabanata.